dahil nitong nakaraang rapid tinalo ni Firouzja si Wesley. Pag nanalo si Wesley, aba, pantay, maginhawa ang pakiramdam ng mga Wesley So fans niyan. Magandang umaga po sa inyong lahat mga kamatyas. Ngayon naman ay pumili tayo ng mga games dito sa katatapos lang na Day 4 nila kahapon. Super United at nasimula na po ang Blitz. Wesley So, Firouzja kagad ang i-analyze natin dahil nitong nakaraang rapid tinalo ni Firouzja si Wesley. Pag tinalo uli si Wesley, suki na. Pag nanalo si Wesley, aba, pantay, maginhawa ang pakiramdam ng mga Wesley So fans niyan. Sa end part po, pakita ko sa inyo standing. Ang ginawa ni Wesley, nag-D4, Knight F6 si Firouzja, C4, E6, Knight C3 at pinasok ang Nimzo Indian Battle. Queen C2 para gusto ni Wesley maka E4, buuhin kagad ang sentro, B6 lang, relax lang, i-develop lang ang bishop at nag-C5. Ayan, samantalang si Firouzja gusto naman niya hanggat maaari ay mabutas ang sentro ng puti. D5, Queen to E7. Ayun, may pressure kagad oh. Obligado takpan yan. Kinapture-capture at ang agang Queen to Queen. Ano ba to? Tabla lang ba gusto ni Firouzja? Nag-Queen D2. Ngayon ko nga lang nalaman na ito palang Queen D2 bookline mga kamatyas. Kasi kung ako ang patitirahin dito, baka capturing ko lang yan eh. Sabay Bishop dito na lang ako para sa Knight C3, di ba? Pero Queen D2, natakpan ng Bishop at kinapture lang ang Knight. Pero teka muna mga kamatyas, no? Kailangan nating maunawaan ano mangyayari kung capturein ang pawn sa G2. Magbi-Bishop F3. Queen G6, magna-Knight GE2. Mangyari, nakakain nga, pero ang lalabas na atake at maidi-deliver ng puti na pressure ay grabe. Tubo pa. O castle, rook G1, queen F5, queen G5, ang dami na pala nito. O capture, check, capture, queen G6 ulit. Medyo kakaiba na yan. Kung sa human, baka capture na lang ito eh. Bishop takes, tapos knight E8, yun lang. Knight E8 na pala. Di bishop E7, kulungan tore. O king H8, kakapturein, capture, and knight to B5. Yan pala ang lalim ng linya na yan. Pag kinapture kagad ang pawn sa G2. Ganun pala yun. Kaya pala dito, kinapture muna ni Firouzja at nag-castle. So, ganun pa rin po ang concept. Pag kinapture, may bishop F3, then knight E2, rook G1, ha? O ngayon, nag-knight F3. At yan naman ang lumalabas na novelty ni Wesley. Dahil ang mga nagawa ng tira, bishop G5 at may tumira na ng H3. Old lines. O, pero nag-knight F3, D6, bishop G5, knight BD7, nag-castles at nag-knight takes D5. Ayun, teka muna. Kasi dito po, unang-una libre bishop. Liwanagin muna natin ha. Pag kinapture ang libre na yan, may rook A, E8. Kulong ang queen. O halimbawa, i-counter natin knight E4, magku-queen B3 lang. Iisod lang, walang pagbabagong magagawa. Kulong pa rin. Okay, maliwanag na queenless yan. O ngayon, isa pa, yung knight takes D5. Magku-queen B3 pa rin. Kulong pa rin ang reyna. Kaya, napagtanto-tanto ni Firouzja, kailangan pala niyang unahin, capturein yung pawn sa D5. Bago niya capturein ang bishop para merong malinis sa tatakbuhan. O, di ba? Mautak sa sequence, ha? O, rook Fe1, queen B5, bishop E7, yun nga lang, meron pa rin sundot si Wesley na ganyan-ganyan, no? O, pahinog muna sa D6, anytime naman pwedeng capturein, knight G5, what is the threat? May ganon? Tingnan natin, nag-queen B4, habol siya ng queen to queen, no? Queen F3, threatening. Nag-knight F6, pangharang. Nag-A3, atake muna. Queen D2, tiniret ang knight. At nag-rook E2. May trap. Malupit. Kinapture ang pawn sa D5. Kasi ang trap kasi, pag kinapture ang knight, may capture dyan, no? Naka-threat. Tapos, matchasan queenless ang usapan. Galing, ano? Kaya nag-queen takes D5. Ayan, dito nag-bishop takes. So, tutukan ng tore. Nag-bishop B7. Grabing sequence to. Nakakalito, no? Grabing mga sequence, oh. Kinapture, capture, capture, and bishop C3. Pag uwi ng bishop,
lamang na ng isang pyesa si Wesley. Grabe na, isahan ni Wesley si Perusia sa mga ganung-ganung sequence lang ah. Oh, hamon ng gandulo. Yan, kaya nag-bishop f7 kasi po ang threat ay bishop takes f6 then makukuha yung bishop. Okay? So kaya umilag muna at ang gusto mangyari dito ni Perusia ay to play d5 then d4. May compensate man lang ang isang piyesang bagsak sa kanya sa pamamagitan ng malakas na pagtulak ng kanyang mga pass pawns. Ayan, manggugulo dito sa e2, nag f3, h6, king f2. Kasi hindi pa pwedeng tumulak. Check pa doon, may pang istorbo pa sa ilalim. Kaya naglagay ng extra room para tatakbuhan at bago mag-rook ito, yun nga lang, late na kasi may king na eh. Bishop c4, ipipilit pa rin ang gusto. Knight g1, pansamantala muna, higa muna ang knight. Rook e6, h4, h5, a4, bishop d3, rook c7, threatening a5, then pipitasin yung pawn. Nag c4, tibay pa rin Yun nga lang, pag rook d7, giba na, wala na. Wala na eh. B3, hindi pa rin makapture Grabe. Sinakloban ng kapalaran si Perusia. Ayan. So, same number of pawns, lamang lang ng isang pyesa. Tingnan natin. Tinuloy pa rin, no? Siyempre, parang, kumbaga sa medyo malabo-labo pa, no? Pero dito po, baka hindi na kinaya ng konsensya ni Perusia, nag-resign na. Isang pyesa yan eh. Pero, tatagal pa to. Kasi, symmetrical lang naman ng mga pawns eh. Tatagal pa yan. Yun nga lang, syempre, sa kanilang respetuhan bilang elite super grandmasters, ni-resign na. Okay, nakabawi si Wesley. Pero ito po yung double round robin. Tingnan natin sa last day, mamaya, day 5, baka naman pisakin uli si Wesley. 2-1 ang magiging score nila. Pero pag nanalo si Wesley, 2-1 in favor of Wesley. So, okay, ito po ang standing nila, ating silipin. Sino na ba ang nangunguna sa kanilang bakbakan? Sa combined score ng Blitz and Rapid, ito, nangunguna si Fabiano Caruana pa rin sa score na 21 points. Ang layo. And tied si MBL at Wesley So with 16.5 points. Nako, ingat ka. Wesley, threat na threat palagi sa'yo si MBL, Sumusuki sa kanya yan eh. Perusia, 16 points. Nepo, Levon Aronian, 14.5 points. World Championship Challenger Gukesh, 11.5 points. Giri, 10.5 points. Vidit, 7.5. And Ivan Sarich, 6.5. Okay, yan po ang kanilang update sa day number 4. At mamaya naman mga kamatsas, pipili naman tayo ng matinding naging laro ni Fabiano Caruana at para makapulutan din natin ng pampa-improve natin, pang-motivate natin sa ating mga tiradang ginagawa sa larong chess. Okay, maraming salamat po sa mga hindi pa nakakapag-subscribe sa channel na ito. Please subscribe po, Click nyo lang ang notification bell all din para lahat ng ating mga uploads ay mag-notify sa inyo. Ganun din sa ating Facebook page Kamatsas, may mga interesting videos tayo doon na pinopost. Mag-follow na rin po kayo. Maraming salamat. Magkita-kita pa tayo sa mga susunod pang chess updates.